Sa kabila ng matinding aligasyon ng pagkakasangkot ni Vice President Inday Sara Duterte sa sinasabing umano'y yaman ng pamilya Duterte, ay lumalabas ang katotohanan na peke ang mga inilabas ni Antonio Trillanes na mga dokumento. Ayon di umano sa BPI, ay hindi totoo ang mga isiniwalat ni Antonio Trillanes. Ang ibig sabihin nito ay malinis ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte sa kabila ng mga matitinding aligasyon na ibinabato rito. Nangangahulugan lamang ito na ang ginagawa ng mga kalaban ni Vice President Inday Sara Duterte ay pawang kasinungalingan lamang upang sirain ang integridad at tiwala ng taong bayan sa Vice Presidente. At sa pagkakataon na ito ay panalo na naman si VP Sara. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagtangis ng mga buwaya sa Kongreso dahil bigo na naman silang patunayan ang kanilang mga inilatag na ebidensya. Narito ang paliwanag ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Adel Masanegra. Sabi dito, BPI speaks, yung Bank of Philippine Islands. BPI speaks. So, nag-imbento ang irong trililing. Ito. BPI speaks on Duterte controversy. Payag ni Jose Chodoro Limcauco. Ano bang posisyon niya? Tingnan ko Managing Director and Chief Financial Officer, Ayala Corporation, who owns BPI. Sabi dito, sandali. Itong taga BPI mga kababayan, itong post na ito, parang sa tingin ko ito ay na-post na noong dati pa, years ago, na lahat ng mga isiniwalat ni Antonio Trillanes ay katulad pa rin na isiniwalat niya ngayon na pinabubulaanan pa rin ng BPI. Our internal investigation reveals that there has been so much breach. I don't know where Senator Trillanes got his information. But the graphic posted by the Philippine Daily Inquirer showing alleged credits, this is not a BPI document. Ayon, this is not BPI document, ay falsification of documents. Yari si Trillanes dito. The deposit slip shown by Mar on the Inquirer is not a unique thing. All banks will show the name of the depositor or a deposit on a deposit slip. We are committed to protecting client information and preserving the trust bestowed on us by our clients all these years. Salamat po, BPI. Ako, kliyente rin ako ng BPI. When was that? Nag-open ako ng account ko sa BPI is 2008 or 2009. So, ilang years na? 8. 2026 na. Di 18 years na. 18 years na akong, yung mga anak ko, BPI, kliyente rin sila. Maasahan mo talaga BPI. Pagpunta ko sa mga bangko nila, napaka-accommodating ang mga bank tellers, napaka-respetado. As in, talagang salamat naman. So, papaano prinuduce ni Trillanes o AMLAC yung mga dokumento na ipinakita sa House hearing? Yan yung malaking tanong ngayon mga kababayan. Paano nila prinuduce yan? Dahil kung talagang peke ito, ay panigurado ang laking kaso na kakaharapin ni Trillanes at nito mga opisyal na naglabas ho nito. Wala talaga kung sinasabi niya, after so many years, after 10 years, ngayon vindicated na ako dahil kinonfirm ng AMLAC ang aking mga sinasabi. Sino ang mas
paniwalaan natin? Siyempre, ang papaniwalaan, yung may-ari ng bangko, yung BPI mismo, itong si Trililing, wala namang itong ganong kalaking ano dyan sa BPI. Ang AMLAC o ang BPI? Eh ako, noong una, bilib ako sa AMLAC. Yung mga dating namumuno. But Na politika na kasi yung AMLAC. itong bagong AMLAC na bago lang na-appoint, wala akong tiwala. So, hindi dokumento ng BPI yung pinakita sa hearing. Kaya nga, nako, magkaka-problema talaga sila sa trial sa Senado. Dahil ito lahat ay mga binibigyan nila ng bala ang defense team ni BP Sara para i-cross-examine. Kaya, tatayo yan si Trillanes. Gagawing issue yan. So, saan mo kinuha yan? Here's the statement of BPI, hindi sa kanila yan. Anong isasagot ni Trillanes? Kinuha ko po sa ay, Baka pinagawa ito ni Trillanes sa recto, mga kababayan. nagbigay sa akin. Sinong nagbigay? Confidential po. Confidential. Wala nang confidential pagdating ho sa trial. Yari talaga sila. Binigyan lang talaga nila ng pagkakataon ang defense team para may panalo ang laban, no? Talagang iyak ho sila ngayon dahil panalo na si BP Sara Duterte. So, sabi nga nila, you can never put a good man or woman down. Yes. Sabi ni BP Sara, pag napatunayan ninyo na meron akong ill-gotten wealth, magre-resign ako kaagad-agad. Ano ang ebidensya nila na may ill-gotten wealth si BP Sara? Ayun, ang ebidensya ho nila, yung nilabas na bilyones o 6.77 billion. Pero bank transaction pala yun. Cash flow pala yun. Ayun, yung ebidensya ho nila. Yung 6.7 trillion na bank transaction ni BP Sara at kanyang husband for a period of 20 years. Hindi naman yun ang tunay na yaman. Yung cash inflow o cash in, cash out. Talagang dadami dahil mag-deposit ka, i-withdraw mo, deposit, withdraw. Lahat ng transaction binibilang ito total 6.7 billion. Yun na daw ang yaman ng BP Sara. Pagka utso-utso naman ninyo, huwag nyo namang insultuhin ang intellect ng mga Pilipino. Na ano ba yun? Si Congressman Ridon. Kumpiyansa ako na makukumbinsi na ang mga senador dahil sa 6.7 billion na total transaction ng mag-asawang Duterte, may ill-gotten wealth na sila. Ano sa tingin mo, Congressman Ridon, ang mga senador? Hindi nag-iisip? Ako nga, ordinaryong tao lang, nakakaintindi na hindi yon ang tunay na yaman ng mag-asawang Duterte. How much more ang mga senador? Maliban lang mga senador na tinawag ni Attorney Panelo na pusakal. Kahit daw with or without evidence, boboto sila ng conviction ni BP Sara. Sino yung mga pusakal? Lacson, Soto, Pangilinan, and Hontiveros. So, Trillanes, sagot! Pasok! Luistro, sagot! Pasok! So, this is not a BPI document. I don't know where Senator Trillanes got this information. There's so much breach. So, sinampahan. Dapat sampahan din. Bakit hindi sinampahan ni Attorney Mans Carpio si Trillanes? AMLAC, Bangko Sentral man lang at saka mga kongresista ang isinampa. With this information siguro, with this statement ng BPI, pwede nang sampahan ng kaso. So yan nga mga kababayan ang naging pahayag
Opinion reaction ni General Macanas patungkol ho dito sa sinasabi ng BPI na peke itong mga dokumento, itong cheque na inilabas ni Trillanes. At pinatutunayan din ito ng BPI, opisyal ng BPI. Sa tingin ko, meron akong nakita mga kababayan is yung post is from BPI pero years ago na. Pero same pa rin yung impormasyon katulad ng sinasabi ni Trillanes, yung pa rin, related pa rin doon at sinasabi ng BPI na hindi kami naglalabas ng ganyang ganyang cheque o ganyang papel, no? Yung paka-print ng mga cheque. Wala, hindi ho totoo mga kababayan. Kaya talagang masasabi ho natin na kailangan kasuhan itong si Antonio Trillanes ng falsification of documents kasi nga hindi nga pa talaga totoo. Ngayon lumabas ho ito ay posibleng baka mapag-isip-isipan na ho ng asawa ni Vice President Inday Sara Duterte na kasuhan din itong si Trillanes, no? Nang sa ganun ay makatakim ulit ito ng kulungan mga kababayan. Dahil hindi na maganda ang ginagawa nito dahil para lang masira yung ating Vice Presidente ay handa niyang gawin ang lahat mga kababayan. Handa niyang gawin ang lahat para masira ng husto si BP Sara. Nang sa ganun, may plano ho daw itong sino ba yung isang nag-post na isang din, kakamping mga kababayan. Na kung ayaw tumakbo daw ni Isko, ayaw tumakbo ni Leni Robredo, ay kukumbinsihin daw niya si Trillanes para tumakbo. Yung pagka-mayor nga sa Caloocan ay hindi nanalo, papatakbuhin pa bilang presidente ng Pilipinas. Ilan lang makukuwang mga boto nito, baka umabot lang siguro ng 2 milyon mga kababayan. Ang akala nila, porket doon sa kanilang mga post is maraming nag-heart, is gano'n na karami ay sobra-sobra pa yung boto na makukuha ho nila. No? Hindi nila alam, in the reality is milyon ho ang bilang ng mga boto. Kay BP Sara nga umabot ng 32 million. Ngayong darating ho na 2028 mga kababayan, expected na ho natin na ang posibleng makuhang boto ng ating Vice Presidente para maging presidente ay aabot ho yan ng 50 to 60 million na boto. Yan ho ang inaasahan mga kababayan natin. Kaya't mag-iiyakan ho ito yung sinasabi nilang nakuhang boto ni dito. 'Di ba ang naging kalaban ni ni Bongbong? Ito si Leni Robredo na halos pantay ho sila noong naglaban ho sila para vice presidente, pantay. Ngayon, sasabihin nila aabutin pa daw ng mas higit kasi magkakampihan itong Pulangaw at itong Pinklawan, Dilawan at mga Makabayan. Siguro paabutin daw ho nila ng 30 million mahigit. Nako! Baka maabot na lamang ho yan ng 20 million na boto. At yung ilang mga Pilipino natin, yung newly registered, mga bontante, mga kababayan, yun ay ang panigurado mga Gen Z boboto kay BP Sara Duterte. Bakit? Bakit gusto nilang iboto si BP Sara? Eto ho kasi yun mga kababayan. Gusto nilang mapanagot itong mga crocodile na nagkamal ng mga mali-malitang pera mula sa kaban ng bayan na imbis na magamit sa mga proyekto ng ating bansa ay nandoon nagpakasasa sila sa pera ng taong bayan na sa huli tayo pa rin ang magbabayad. Pero itong mga crocodile na ito, wala, libre ho sila, ayaw imbestigahan ng kapwa nilang crocodile. O, di ba mga kababayan, kahit hanggang sa 2028 manatili ho tayong matatag. Sasamahan ho natin ito, ang Agila ng Davao, ilalagay natin sa Malacanang.